ako'y palito sa akin topic. Alam nyo, ang ating Vice President ngayon na si VP Sara ay DepEd Secretary din. Umalis po si Pangulong Bongbong Marcos para makipagdialogo, makipag-usap sa mga negosyante sa ibayong dagat. Di po ba? Ngayon, nung umalis po siya, mula na naging Pangulo, itong si Pangulong Bongbong Marcos, buo ang tiwala niyang binibigay, buong tiwala niyang pinagkakatiwalaan itong Vice President na si VP Sara. Sa paraan, siya paparati ang nilalagay bilang caretaker or OIC ng ating bansa. Di ba? Siya ang nilalagay bilang caretaker OIC. Pero nung mga past, okay ang ginagawa niya doon. Pero ngayon, itong ginawa niyang paglutang sa rally na kung saan may panawagan ng resign Marcos. Di ba? Ang panawagan ng rally niya sa Loton, panawagan nila mag-resign na si Bongbong Marcos. Di ba? At ang ipalit daw ay itong si VP Sara. Magugulat tayo, biglang lulutang ang ali doon. Hindi man siya nagsalita, pero nagpa-interview siya sa mga media doon. Hindi ba isang katarantaduhan, isang kagaguhan ang ginawa ng taong ito? Di ba? Ang dapat dito, tanggalin na bilang DepEd Secretary, mga kaibigan. Pangalawa, mali pa, hindi ko alam, may mga kumakalat po ngayon, mga kaibigan, na mga litrato na kung saan ang mga litratong kumakalat nakalagay doon po sa mga pampublikong eskwelahan na kung saan ang panawagan po doon sa tarpaulin ay ito po ang panawagan, mga kaibigan. Ha? Pakita ko po sa inyo. Ito po yung panawagan nila sa mga public school. Ayan o. Yan. Justice for Pastor Apollo Kibuloy. Eskwelahan po yan. Pag-aari po ng gobyerno. Bilang DepEd Secretary, imbestigahan mo bakit nagkaroon ng tarpaulin sa mga pampublikong eskwelahan na kung saan ang binabandera doon pabor kay Kibuloy na kung saan may kasong human trafficking at pangahalay. At ikaw naman, VP Sara, hindi ko sinasabi na pinapayagan mo yan, ha? Hindi ko sinasabi, ha? Kasi nagtataka ako, bakit nagkaroon ng mga tarpaulin-tarpaulin? Panagutin mo ang prinsipal ng eskwelahan na yan. Ang nandoon, mga kabataan na walang kaalam-alam sa usaping politika, walang puwang, walang kaisipan sa nangyayari sa politika. Bakit nyo hinahayaan na magkalat ang mga tarpaulin na to? Hindi kaya gawa to ng mga tao ring kalaban mo na nagpapakalat ng ano ron? Nagtatanong lamang ako, madam. Ngayon, kung wala kang kinalaman dito, ang challenge ko sa iyo, VP Sara, panagutin mo. Panagutin mo ang mga taong nasa likod na nagpapakalat ng tarpaulin na yan sa mga pampublikong eskwelahan. Dapat pinoprotektahan ninyo ang kabataan. Dapat nilalayo nyo ang mga kabataan sa usapin ng politika. Dapat ang nakikita ng kabataan sa loob ng eskwelahan ay yung may pakinabang sa kanilang pagiging bata. Dapat ang itinuturo doon ay yung tama. Sabihin na natin, hindi pa verdict at hindi pa nahatulan si Kibuloy, pero may accusation. At ang pangit dito, isa kang Vice President, kalantaran ang pagsuporta mo sa isang taong inakusahan ng ganitong crime. Di ba? Naniniwala pala kayo kay Kibuloy. Kaibigan nyo pala. Di ba? Sinusuportahan nyo at sinasabi nyo matinong tao, mabait. Itong tanong ko sa inyo, Robin Padilla, Senator Bongo, dating Pangulong Duterte, ikaw, VP Sara, at yung mga sila Harry Roque, sila Salpanelo,
at 10 ng mga dating opisyal ng gobyerno na putak ng putak. Ito ang challenge ko sa inyo. Bakit hindi kayo umanib sa reliyon ni Kibuloy? Bakit yung mga vlogger na atungal ng atungal, yung mga patay gutom na vlogger dyan? Yan sila BMR. Bakit hindi kayo mag-member ng simbahan niya? Bakit hindi kayo magpabautismo sa simbahan niya? Mabait pala yan. Matino. Malinis. Disiplinado. Bakit hindi kayo mag-umanib sa simbahan niya? At ipakita ninyo na tunay siyang matino? Ba't hindi kayo sumama sa sekta niya? Total, pinagtatanggol nyo yan. Di ba? Todo depensa kayo dyan. Ba't hindi nyo umanib sa reliyon niya? Sumama kayo para maging makatutuwanan na sinasabi nyong matino yan, na malinis yan, na mabuting tao, na hindi niya magagawa. Ipakita ninyo na kayo ay member. Umanib kayo sa samahan na yan. Matino pala yan eh. Pero hindi yan ang issue dito eh. Alam mo, BP Sara, dapat alam mo ang lugar mo. Dapat iniingatan mo ang pagiging posisyon mo bilang DepEd Secretary. Maselan yan, madam. Kasi hindi malayo, nagnagawa mo na, ginawa mo nang sumama sa rally ng mga anti-government, anti-Marcos, na kung saan may panawagan ng pagbibitiw niya, lulutang ka? Dapat ka pa bang pagkatiwalaan ng administrasyon na to? Dapat ka pa bang bigyan ng pagkakataon ng pagtitiwala? For me, hindi na. Diba? Kasi, alam mo ang panawagan dyan, patalsikin si Marcos, pagbitiwin si Marcos, tapos lulutang ka? Ang pangit yan, madam. Nasaan ang loyalty mo? Tandaan mo, madam, hindi ka Vice President ni Kibuloy. Vice President ka ng sambayanang Pilipino. Inilagay ka dyan para protektahan kami, kaming nakakarami, kaming mga Pilipino, para maging ligtas kami. Diyan ka namin iniluklok. Hindi ka niluklok dyan para maging ni Kibuloy. Kung meron kang personal na kay Kibuloy, i-personal mo sa kanya yan, pero ilayo mo ang pagiging Vice President mo. Iba ang trabaho mo, madam. Ngayon, kung nagawa mo sa kanya kay BBM yan na sumama ka sa mga anti-rally laban sa kanya, paano pa kaya katiyakan namin sa inyo, madam? Baka mamaya sa susunod may rally na naman na wala ang Pangulo. Tapos ikaw na naman ang OIC. Di ginawa niyo yan. Anong katiyakan pa namin, madam? Dapat sa'yo mag-resign ka na dyan. Delikadesa, madam. Total, sinasabi mo dati, hindi ka kapit toko. Diba? Hindi mo pangarap ang maging Pangulo, hindi mo pangarap ang kinalalagyan mo ngayon. Ngayon mo ipakita na hindi ka kapit toko. Bitawan mo ang DepEd. Pabayaan mo ang ibang mga tao na mas may kakayahan mamuno sa DepEd. Huwag mong hantayin, madam. Hantayin ko sa signal ng Pangulo. Huwag ganun. Hantayin. Ikaw na ang magkusa kung may delikadesa ka. Ipakita mo na may delikadesa ka. Hindi yung gagamitin nyo pa ang tanggapan ng DepEd. Diba? Nakakahiya. Sana may mag-file sana sa'yo ng impeachment sa Kongreso. Itong mga DDS vlogger, anong magagawa nito? Hindi naman itong mga DDS. Ito sila Judea, sila BMR, sila Bisdak. Pukin ng ina ninyo, hoy. Tapos na ang DDS vlogger nung panahon ni dating Pangulong Duterte. At ako, naging party ako dyan. Naging part ako ng kabuuhan ng DDS. Kayo, inaako yung DDS kayo, defender. Tang ina ninyo. Naihibang na ba kayo?
Ha? Ha? Tigilan ninyo yan. Ha? Oy! Oy, yung isang vlogger, balita ko minaghahanting daw sa akin na vlogger dyan. Ay, di, wag mo na natin itatopic to. Wag na muna natin itatopic yan. Bibigyan kita ng time. Kung ano ang plano mo sa akin, pukin ng ina mo ka, sunog ka na eh. Nakuha ko ng impormasyon doon sa plano mo. Ganito na lang, madam. Mag-resign ka bilang DepEd Secretary. Ituloy mo ang pagiging Vice President mo. Kasi yun naman ang mandato mo bilang Vice President eh. Pero, sa DepEd, dapat sa'yo, mag-resign ka na. Mag-resign ka na, madam. Kung meron kang delikadesa, kung meron kang kakahihiyan sa sarili mo, kung hindi ka kapitoko, hindi ka uhaw sa power, ipakita mo na ikaw ay kaya mong bumaba dyan. Marami ng kapalpakan sa DepEd, madam. Ang dami, alam nyo, madam, hindi na lang ako magkikwento, madam, Hindi pa kayo Vice President. Hindi ka pa DepEd Secretary. Alam mo, madam, marami akong kontak sa loob ng DepEd. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Ang daming nagbibigay ng information dyan sa loob sa akin na puro negative ang sinasabi against sa tanggapan nyo as DepEd Secretary. Hindi ko na lang pinapatulan yung mga binubulong sa akin dyan ng mga itinatawag sa akin ng mga taga-DepEd. Hindi ko na lang pinapatulan. Hindi ko na lang binablog. Puro negative. Hindi ako makapaniwala na ganyan ngayon ang status dyan sa loob ng tanggapan nyo, madam. Alam nyo yan, madam. Alam ni Undersecretary Densing na marami akong kontak sa loob ng DepEd. Nagugulat na nga lang sila. Nyo, saan mo nakuha ang impormasyon na yan? Nyo, paano mo nalaman ito? Huwag mo na lang gumaganyan pa yung mga tauhan ninyo sa akin. Diba? Kaya, madam, kung ang kunting problema sa loob ng tanggapan nyo hindi nyo maayos, papaano nyo pa kaya maayos ang buong problema sa buong Pilipinas as DepEd Secretary? Ang kasagutan lang dyan, simple lang, madam. Step down as DepEd Secretary. Yun ang the best. Yun ang the best. Ang bumaba ka sa pwesto mo bilang DepEd Secretary. Mahirap yung tipo na ikay nagpipigil. Mahirap po yun. Nakakasama ng pangangatawan yun, madam. Nakakasama. Ipakita mo ang tunay mong saloobin. Bumaba ka bilang DepEd. Gayahin mo si dating BP Leni Robredo. Dati inaaway ko yan. Dati ko ano ng mga pinagpuputa ko dyan sa ali. Pero bilib ako kay Leni Robredo nung panahon ng Vice President niya. Bakit? Ngayon ko napagmatya, ngayon ko napag-itanto sa sarili ko, sa lahat ng rally labang kay Digong ng mga liberal party ng mga makakaliwa noon, hindi lumulutang si Leni Robredo sa mga panawagan. Hindi siya sumasama sa panawagan ng rally ng Resign Duterte. Hindi ginawa ni Leni Robredo. Pero ikaw, Vice President, DepEd Secretary, caretaker ng bansang ito, OIC ng Malacanang, nagawa mong lumutang. Isang kalapastanganan yan, madam. Isang pagtatraidor yan sa nagbigay sa'yo ng pagtitiwala pero maging caretaker dyan. Di ba? Isang lapastangan ang ginawa ninyo, madam. Kung sino man ang nasa likod mo na pumunta ka doon, gago ang taong nag-utos sa inyo ng plano na yan. Na anong akala ninyo? Lulusob na ang mga yan?
magagawa nilang lumusob. Alam naman natin, nung mga oras na yun, may nakaantabay ng mga tangke. Na pag umalis kayo ng Loton at tumula kayo ron, bubumbahin din naman ng mga tao na yan. Kaya hindi nyo rin nagawa. Kasi, yung mga inaasahan yung mga personalidad na iba ay lulutang doon na hindi lumutang. Hindi lumutang. Kunwari pa si dating Pangulong Duterte, sasabihin niya sa dulo, huwag kayong tatapak ng Malacanang. Huwag kayong aatake doon. Huwag kayong lulusob. Katarant, ano yan? Drama? Nasira ba yung diskarte ninyo? Nasira ba? Hoy! Tandaan ninyo. Government, nasa gobyerno, political vlogger tayo. Alam mo, Madam BP Sara, ikaw hindi ka naman kahapon naging politiko eh. Kahit ikaw, kahit nung panahon ni dating Pangulong Duterte, may tao sa loob ng grupo ninyo. Di ba? Ang mga kalaban, may tao, may mata sa loob ng Duterte camp nung panahon na yon. Sa tingin nyo, sa panahon ni Marcos ngayon, wala rin siyang tinanim na tao dyan sa looban ninyo? Wala rin nakatanim dyan? Kayo may tanim kayo sa loob ng Marcos administration na malapit din sa Marcos administration ngayon. Sa tingin nyo, walang mata ang administrasyon sa bawat galaw ninyo? Hindi kayo nagtitiktikan? Huwag kayong tatanga-tanga. Para sa akin, Madam, mag-resign ka na lang. Kung meron kang delikadesa, saka yung, isa pa, Madam, tigilan mo yung style mo, yung pa-video, medyo message. Kabulshitan. Hindi sa'yo bagay yung ganyan, Madam, promise. Hindi ganyan ang pagkakakilala namin. Minsan nga sinasabi ni Senator Bongo, iba ang ugali mo. Matapang ka palaban. Ba't hindi nyo magawa? Total, nagsasalita ka na rin naman. Na ipabor-pabor kay Kibuloy. Mag-resign ka na. Hindi mo na nagagampanan ang pagiging mo, Madam. Promise. Mag-resign ka na. Magsama-sama kayo nung mga tauhan yung talunan na kandidato nyo nung 2022. Hindi ka na bagay dyan. At yung sinasabi nyong unity team, putang ina, salita na lang yan. Hindi na buo talaga ang unity team, Madam. Sa pinakita mong asta ng paglutang mo doon sa rally ng mga anti-Marcos at yung nangyayari ngayon sa mga eskwelahan na may mga tarpaulin na nagkakalatan, ano pa ang pwede mong magawa? Magagamit nyo lang ang DepEd sa inyong personal na agenda laban sa gobyerno. Sana, Madam, huwag nyong gamitin ang DepEd. Kasi ang DepEd, napakaselan. Napakaselan yan. Puro kabataan ang nyo dyan, mabubulag dyan. Huwag nyong gamitin ang pagiging DepEd Secretary para linlangin ang kabataan na magpapalagay pa na nagkakalatan ng mga tarpaulin. Kung wala ka pong kinalaman dyan sa pagpapakalat ng tarpaulin na yan, at wala kang binibigay na pahintulot dyan, ang challenge ko sa iyo, Madam, panagutin mo ang eskwelahan na principal. Pagpaliwanagin mo bakit nagkaroon ng tarpaulin dyan, sino nagbigay ng pahintulot. Pero kung hindi mo magagawa na panagutin yan, hindi malayong isipin ng isang pangkaraniwan na tao, hindi gagawa ang eskwelahan kung walang basbas sa taas. Sino ba ang taas? Sino bang naglalabas ng memo sa mga principal, sa mga superintendent, sa mga district supervisor? Saan ba nanggagaling yan, Madam? Kung wala kang kinalaman dyan, na pagpapayag na magkaroon ng mga ganyan, panagutin mo. Yun ang pinaka-the best, Madam BP Sara, para maiwasan na pagdudahan na ikaw na ang nasa likod niyan. Kung wala kang kinalaman yan, panagutin mo, pagpaliwanagin mo, at kasuhan mo. Yun ang gawin mo, Madam. Yun ang gawin mo.
Baka yung sinasabi mong tambaluslos si Martin Romualdez, baka ikaw ang tambalustas. Ha? Baka ikaw ang tambaluslos, BP Sara. Ha? Ipakita mo, Madam Sara, na wala kang kinalaman dyan. Sa paraan, patawagin mo, panagutin mo, pagpaliwanagin mo, at parusahan mo. Jurisdiction mo yan. Sakop mo ang mga eskwelahan sa buong Pilipinas. Pag hindi mo ginawa yan, hindi malayong isipin na ikaw ang nagbigay ng pagpapahintulot niyan.